So, paano mo malalaman na nasa deficit ka? Diyan na papasok yung calories. Kailangan mo na sukatin kung ilan yung na-spend mo, and then, syempre, compare mo siya dun sa ini-intake mo. Hi, this is Coach Raiden. I am a NASM certified personal trainer, and I'm also a NASM certified nutrition coach. You may have heard of calorie deficit, di ba? So, pag sinabi mong calorie deficit, meaning, well, first of all, calorie is your unit of energy. And then, kapag sinabi mong deficit, sa context ng weight loss is what you're trying to do, mas marami yung calorie expenditure mo, yung nagagastos mo, versus yung calorie intake mo, which is yung kinakain or iniinom mo. Kapag kumakain tayo, nag-intake tayo ng energy. Kapag nag-exercise naman tayo or nagfa-function yung katawan, nag-expend naman tayo ng energy. Ang target sa calorie deficit is mas marami yung nababurn na energy kesa sa ini-intake. If you are somebody na nag-intake ng 1,500 calories, meaning energy intake is 1,500 calories, para mapunta ka sa calorie deficit, dapat yung in-expend mo is more than yung 1,500. So around 1,600 or more. So, paano mo malalaman na nasa deficit ka? Diyan na papasok yung calories. Kailangan mo na sukatin kung ilan yung na-spend mo, and then, syempre, compare mo siya dun sa ini-intake mo. So, ano mangyayari dun sa energy kapag sobra siya, tapos hindi naman siya nagagamit? Na-store siya as fat sa katawan. Ang body natin is may four ways para mag-spend ng energy. Number one is your basal metabolic rate. Basically, yun yung pinaka-minimum na kailangan ng katawan mo para mag-function at mabuhay. Ginagastos yun sa pag-function ng organs, ng utak, ng puso, ng atay, ng kidney. Next is yung tinatawag na thermic effect of food. So, kapag kumakain ka, kumakain tayo, 'di ba? Dinadigest siya ng ano natin, ng digestive system, and yun kasi mismo is nag-spend din ng calories. Third one is yung non-exercise activity thermogenesis. Kapag ginagawa natin yung mga household chores or naglalakad papunta sa work or umaakyat ng hagdan, nakaka-burn din siya ng calories. Fourth thing na nagbo-burn ng energy is of course yung exercise na ginagawa nyo sa gym. Either cardio or resistance training. So example, nag-take ka ng energy, kumain ka for the day ng 1,500 calories. And then, nag-spend ka naman ng energy, meaning nag-exercise ka, nag-work ka, which is nag-total sa 2,000 calories. So, di ba kulang ng 500? Saan kinuha ng katawan mo yung 500 na extra kung hindi mo naman siya kinain? Doon niya kinukuha sa taba mo, which is yung stored energy. Ganun yung system ng calorie deficit. Ang recommended natin na pace ng losing ng body fat is 1 to 2 pounds per week. So, bakit kailangan 1 to 2 pounds lang? First is because yun yung sustainable na pace. And then, number two is because kapag naglo-lose ka ng more than that, or mas aggressive ka pa, sabihin na natin nag-lose ka ng 5 pounds per week, hindi na fat kadalasan ang nababurn mo alone. Nababurn mo na rin yung mga muscle na pinaghirapan mo, which is hindi naman natin gusto. Mas gusto natin na targetin yung fat kasi yun yung unhealthy na part if you're obese, of course. And then also, gusto mo i-keep yung muscle kasi pinaghirapan mo siya, and then also, yun yung nagbibigay ng shape sa katawan mo. 1 pound ng body fat is equal to 3,500 calories. So, para makalose ka ng 1 pound of fat, kailangan mo magkaroon ng deficit na 3,500 calories, which is hard to do in one day. So, paano gagawin? Recommended na gagawin mo siya throughout the week. So, pwede mo siyang hatiin ng meron 7 days in a week and kailangan mo makalose ng 3,500. So, you can do 500 calorie a day para ma-target mo yung 3,500 per week. Importante na alam mo yung ini-spend mo na energy and then also yung tinetake mo. So, ways para matrack yung ini-spend mo na energy is kung may smartwatch ka, pwede nung matrack yung steps mo or kung magkano yung calories na na-spend mo during exercise. Pero may mga part kasi ng calorie burning na hindi kayang tignan ng smartwatch. Pwede mo gamitin yung mga websites na nag-estimate ng calorie expenditure. Example is yung calorie.net. Yun yung ginagamit namin sa Anytime Fitness back then. Bibigyan ka niya ng estimation ng magkano yung nagagastos mo sa araw-araw na calories. So, ilalagay mo yung age, yung height, and then I think ilalagay mo rin dun yung kung gaano ka ka-active, like physically, exercise-wise. And then, kailangan mo rin i-track yung food syempre. So, may mga foods na mas madaling i-track kesa sa others. Yung mga food na may nutrition facts, so i-check nyo siya. Meron dun calorie, and then also i-check nyo kung ilang serving
per container or per pack. Makikita nyo doon kung ilang calories yun nandun. And then, ang tricky part is yung mga ulam, right? Yung, for example, adobo. Wala namang nutrition facts pag niluto mo siya. One way is yung MyFitnessPal. Pwede mong makita yung estimation doon. And pwede mo rin timbangin yung food mo para makita mo yung specific na, okay, per 100 grams pala, ganito pala yung laman nung adobo. Like, ganito pala yung calories niya. Pero syempre, estimation lang siya. Hindi siya exact to the decimal na saktong-sakto. After nun, of course, i-compare mo yung magkano ba yung na-spend mo versus magkano ba yung ini-intake mo in terms of calories. So, ang goal is mas marami kang i-spend kesa dun sa i-intake na calories. One approach lang naman yung pag-compute ng calories para pumayat, 'di ba? Pwede mo naman siyang gawin intuitively to some degree, syempre. Well, imagine this, kung nakakatatlong extra rice ka every time, every meal, and then nagde-dessert ka pa ng ma-sugar na food, tanggalin mo lang yung mga ma-sugar na food, actually, maglo-lose ka na ng fat eh. Or bawasan mo yung extra rice. Pwede ka mag-start sa ganun kung ayaw mo ng sobrang strict na kino-compute mo lahat. Para masukat mo kung naglo-lose ka ng weight, syempre, kailangan mo i-track yung weight mo. I would suggest every 1 or 2 weeks. So, if Sunday ngayon, example, and the next week, nag-lose ka ng 1 pound, then meaning effective ang ginawa mong approach. Well, kung kaka-start mo pa lang sa exercise, medyo wag ka mag-expect ng weight loss within the first or second week. But within the third week, of course, medyo may pressure na doon. At least dapat naglo-lose ka na ng 1 to 2 pound per week. If hindi mo naman gusto na mag-compute araw-araw ng calories and then titignan mo yung nutrition facts and then titignan po sa MyFitnessPal, pwede mo naman siya gawin to some degree, no? Intuitively. Like, kung alam mo naman yung mga bad habits na, I mean, madalas ka mag-eat out, mataas yung sugar intake mo, marami ka mag-extra rice, pwede mo namang start sa pagre-remove ng mga bagay na yun at first para maka-achieve ka pa rin ng calorie deficit nang hindi ka nagko-compute. But I would say, eventually, kakailanganin mo rin siya computein in the future. Pero kung nakaka-get away ka with not computing it, bakit hindi, 'di ba? Kasi mas simple siya and mas sustainable siya definitely kaysa dun sa araw-araw ka nag-check ng label. One benefit kapag yung tinatrack mo yung pagkain, at least at first, 'di ba? I would still suggest na i-track mo yung mga pagkain para mas maging familiar ka sa mga calorie. Like for example, 1 cup of rice is 200 grams. Kung ano pa yung mga kinakain mo araw-araw, magkakaroon ka ng idea kung magkano yung calories na nai-intake mo at least at first. And then eventually, kapag mas kabisado mo na siya, hindi mo na siya lagi kailangan i-compute.